already have the lead ngayon at hopefully sabi niya kung hindi matatapos itong linggo nito, they are confident na makukuha na po nila yung mga suspects. Philippine National Police mayroon ng 5 persons of interest sa pamamaril kay Joshua Abiad at pamilya nito. Kaso posibleng marisolba na ngayong linggo. Kaya nga sinasabi natin na walang nangyari na hipuan dahil wala naman nagko-complain in the first place. Kasong slight physical injury at simple disobedience to a person in authority laban sa social media personality na si Aura Briguela na i-raffle na. Pinasumpaan ng panel ngayong araw na to pamamagitan ng online via Zoom at in-affirm naman ng 5 yung kanilang mga statements. 5 akusado sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo pinanindigan ang pagbawi sa kanilang salaysay. Kampo ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. pinag-aaralan kung maghahain ng counter affidavit sa July 17. Love the Philippines. Kontrata sa advertising agency na gumamit ng stock videos. Sa bagong Love the Philippines campaign AVP, iti-terminate na ng Department of Tourism. Ang Meralco naman, di naman nagputol ng biro eh. Bigyan ka pa ng ilang araw. Meralco nanindigan na nagbibigay ng sapat na palugit sa customer bago putulan ng serbisyo ng kuryente. From Alabang to Manila, we will close this after Christmas. Biyahe ng PNR train sa mga ruta sa Metro Manila isasara sa Disyembre. Konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project aabutin hanggang 2029 ayon sa Department of Transportation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Mula sa orihinal na 4 na reklamo, 2 kaso na lamang ang isinampa sa korte laban sa social media personality na si Aura Briguela at 7 kasamahan nito kaugnay ng pagkakasangkot sa gulo sa isang bar sa Makati noong Huwebes. Nairaffle na rin ang mga kaso kanina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, bakit 2 kaso na lamang ang naisampa nila sa korte at ano ang paliwanag dito? Monica, sa paliwanag ng PNP Makati kanina, na-absorb na yung 2 pang kaso. Ito yung alarm and scandal at direct assault. Doon sa isa pang kaso, kaya 2 kaso na lang ang isinampa sa kay Aura Briguela at sa kanyang mga kasamahan. Formal nang sinampahan ng kaso sa korte ang aktor na si Macniel Aura Briguela at 7 iba pa na kaniyang kasamahan dahil sa nangyaring gulo sa isang bar noong Huwebes sa poblasyon Makati City. Mula sa orihinal na 4 na kaso laban kay Briguela na physical injury, alarm and scandal, disobedience to authority at direct assault. Ibinaba na ito sa kasong slight physical injury at simple disobedience to a person in authority. Nairaffle na ang kaso sa Metropolitan Trial Court Branch 66 pero wala pang nakatakdang araw ng pagdinig sa kaso. Bukod sa complainant na nabugbog umano ng kampo ni Briguela, tatayo ding complainant ang 2 pang pulis na nag-imbestiga sa kaso. Ang 2 bouncer naman ng bar ang magiging witness sa kaso. Naisampa na ng PNP ang affidavit ng mga complainant at saksi, gayon din ang medical certificate sa korte. Malaking tulong din daw umano sa kaso ang CCTV sa bar na nagbigay ng linaw sa totoong nangyari sa bar. Admit naman sa prosecutor's office yung affidavit complaint ng ating complainant and then witnesses and then meron tayong bigay na mga CCTV footages dun sa Rambol na yun nung nangyari. Monica, muling nilinaw ng PNP na binigyan nila ng pagkakataon ng kampo ni Briguela upang magreklamo. Subalit wala silang isinampang complaint laban sa kabilang grupo.
Kaya nga sinasabi natin na walang nangyari na hipuan dahil wala naman nagko-complain in the first place. Paano tayo magkaroon ng kwan? Tinatanong nga natin yung side nila O sino magko-complain kasi baka sa side din ni party ni Aura is meron. Wala naman. And then may dumating din na dalawang attorney. So nandyan na yung mag-a-assist po sa kanya in the first place nung nangyari yung insidente na yan. Monica, noong Sabado nakalaya na si Briguela matapos payagan ng korte na magpiyansa ng 6,000 piso. Diyan muna ang latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Babala po sa manonood. Ang susunod na istorya po ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon. Patnubay na magulang ay kinakailangan para magabayan sa panonood ang kanilang mga anak. Isang estudyante ang napaulat na nabiktima ng karahasan sa loob ng UP Diliman Campus. Bunso na insidente, pinayuhan ng Commission on Higher Education ang naturang pamantasan na muling pag-aralan ng umiiral na security protocol. Ito ang balita ni Bernardadis. Kinumpirma ng Office of the Chancellor ng University of the Philippines, Diliman, ang napaulat na sexual assault sa isang babaeng estudyante noong Sabado ng gabi, July 1. Sa inilabas nitong pahayag, bandang alas 11 ng gabi nang mangyari ang insidente sa Ilanan Street sa loob ng campus. Nakikipag-ugnayan na ang UPD administration sa mga otoridad para sa agarang ikadarakip ng hindi pa nakikilalang suspect. Tiniyak din ng pamantasan na ibibigay nila ang lahat ng kailangang tulong ng biktima. Pinalalahanan din ito ang lahat na mag-ingat, maging mapagmatsyag at agad i-report ang anumang kahina-hinala sa UP Diliman Police. Magde-deploy na rin ng mas maraming security personnel at UP Diliman Police sa iba't ibang bahagi ng campus lalo na pagkatapos ng office hours. Pinapayuhan din ang lahat na makipag-ugnayan sa UPDP o sa mga security officer kapag may emergency. Ikinabahala naman ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera ang nangyari. Aniya, dapat maging wake-up call ito sa pamunuan ng UP Diliman upang reviewin ang security protocol sa loob ng campus. Makabubuti rin kung makikipag-ugnayan ang UP administration sa Philippine National Police upang matukoy, mahanap at maaresto ang mga salarin. Binigyan din ni De Vera na dapat laging matiyak na ligtas ang educational institution sa mga estudyante. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Mayroon ng 5 persons of interest ang Philippine National Police o PNP sa nangyaring pamamaril sa pamilya Abiad sa Quezon City noong Huwebes ng hapon. Gayunman, tumanggi ang pambansang pulisya na magbigay ng iba pang detalye tungkol dito at sa halip, sinabing posibleng maresolba ang kaso ngayong linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. They already have the lead ngayon at hopefully sabi niya kung hindi matatapos itong linggo nito, they are confident na makukuha na po nila yung mga suspects. Kumpiyansa ang pambansang pulisya na mariresolba na nila ang kaso ng pamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at kapamilya nito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng persons of interest ang PNP sa nangyaring pamamaril. Meron na po silang 5 persons of interest at kasalukuyan po nila itong pinapollow up, although I cannot give more details so as not to compromise po in prem yung ongoing follow up po nila. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na pawang mga professional ang namaril base sa nakita sa closed-circuit television footage. Ito pong mga nagtangkang mag-ambush po dito sa ating kapatid sa media po ay this involves a professional group. So nag-iingat po tayo sa pagbibigay ng information. Nauna nang kinumpirma ni QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre na pumanaw na ang isa sa batang pamangkin ni Abiad na tinamaan ng bala sa ulo. Huwebes, June 29, nang harangin ng 2 lalaking sakay ng kotse ang SUV ng pamilya Abiad sa barangay Masambong, Quezon City, saka ito pinagbabaril. Lea
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Meralco na matagal na nilang pulisiya ang pagbibigay ng notice at sapat na palugit sa kanilang mga customer bago putulan ang mga ito ng supply ng kuryente kung bigong makapagbayad ng bill. Ito ang tugon ng power distributor sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan inatasan sila na magbigay ng 48-hour notice bago isagawa ang mismong disconnection ng kuryente. Ito ang balita ni Janice Inhente. Maraming beses na kaming naputulan ng kuryente noon. Ilang beses nang naranasan ng pamilya ni Boyong Cinco na maputulan ng kuryente dahil laging kinakapos ang kanilang budget pambayad sa Meralco. Anya, may mga pagkakataon na ilang araw nilang tinitiis ang matinding init at nagkakandila lamang sa gabi dahil hindi kaagad sila nakapagbabayad. Gayunman, ayon kay Mang Boyong, hindi naman sila nakaranas na maputulan ng biglaan dahil may natatanggap naman silang disconnection notice mula sa Meralco. 3 araw bago kami nakabayad, 3 araw kami walang kuryente. Ang Meralco naman di naman nagputol ng biro eh. Bigyan ka pa ng ilang araw. Pag dumating ang bill ng 30, magbilang ka ng 5 araw bago notice. Pag may notice na, puputulan ka na. Noong Biyernes, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon kung saan pinagtibay nito ang ruling ng Court of Appeals noong 2020 na lumabag ang Meralco sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 dahil sa pagputol umano nito ng supply ng kuryente ng walang abiso. Nag-ugat ang kaso sa Meralco matapos magsampa ng reklamo ang isang customer nito noong 1999 sa Valenzuela Regional Trial Court dahil sa peresahan umanong pumasok ang Meralco sa kanilang establishmento, binigyan ng written notice at pinutulan agad sa kaparehong araw. Sa ilalim ng saligang batas at ng due process requirements, dapat ay may written notice ng hindi bababa sa 48 hours bago putulin ang kuryente ng consumer. Sa pahayag na inilabas ng Meralco, sinabi nito na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naging desisyon ng Korte Suprema. Gayunman, nire-respeto nila ito at tiniyak na tatalima sila sa kautusan ng Korte. Pero nilinaw ng Meralco na ang issue o ang nasabing reklamo ay mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Iginiit rin ng Meralco na matagal na nilang pulisiya ang magpadala ng written notice sa kanilang mga customer sa loob ng 48 hours bago ito putulan ng kuryente bilang alinsunod sa due process requirements. May notice agad yon binibigay. Pagbigay pa lang ng bill ng 22, may notice na yan within 1 week para maano nila ng tao na makabayad. Nagbibigay naman din sila ng notice ng pang 1 linggo bago maputulan. At saka naghahanap ng pambayad, gano'n, para hindi maputulan. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa ring ipinatutupad na water service interruption ng Maynilad kaugnay sa pagbabawas ng alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Ang tubig naman sa Angat Dam malapit nang bumaba sa minimum operating level. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa ngayon kasi wala pa tayong service interruption na nararanasan hinggil sa pagbaba ng alokasyon. So yung mga nakikita niyong post, these are all related to maintenance activities. Inaalam pa ng Maynilad kung gaano kalawak ang magiging epekto ng pagbabawas sa supply ng tubig mula sa Angat Dam. Simula July 1 ay binabaan ng National Water Resources Board ang alokasyon sa 50 cubic meters per second mula sa 52 CMS. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na posibleng umabot sa 630,000 households ang maaapektuhan. Ayon sa Maynilad, mas mababa naman ang konsumo ng tubig ngayon ng publiko kumpara noong tag-araw. May mga pag-ulan ding nararanasan sa watershed ng Ipo Dam kaya't nakadagdag ito sa supply. Nakapagkumpuni na rin ang konsesyonaryo ng mga tubong may tagas. Tama naman yung announcement ng MWSS. We're seeing na possible na 630,000 accounts pa rin yung maapektuhan. Pero since we're revisiting the supply sharing and we're looking for the best scheme na mababawasan yung epekto, posibleng mababa pa yan.
Sa kabila nito, halos 2 metro na lamang na mas mataas sa normal operating level ang tubig sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, pag-uusapan pa nila kung paano ang gagawin sa alokasyon ng tubig. Si Mang Dong sa Caloocan City hindi naaapektuhan kahit magpatupad ang water service interruption. Minananan niya sa kanyang magulang ang deep well o posong ito na pinagkukunan nila ng tubig. Kahit ang kanyang mga kapitbahay anya ay nakikiigib kapag walang tubig sa kanilang lugar. Pag nawawala ng tubig, makikiigib sila, kuya, paigay ba? O sige, binibigyan namin. Kasi para sa lahat yan, hindi naman para sa amin lang yan. Biski nabubuhay pang magulang ko. Talagang nandyan na ho yan, hindi ho pinagbabawal yan. Samantala, magpapatupad naman ng water service interruption ang Maynilad simula ngayong araw hanggang sa July 9. Wala itong kinalaman sa pagbabawas ng alokasyon kundi dahil sa isasagawang maintenance sa ilang lugar. Partikular dito ang mga barangay na sakop ng Bacoor City, Caloocan City, Navotas City, Quezon City at Valenzuela City. Ang kumpletong listahan ng mga lugar na maapektuhan ng water service interruption maging ang oras ay makikita sa kanilang website at kanilang social media account. Mararanasan ng service interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o alas 6 ng umaga. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipinagpatuloy kaninang umaga ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo laban kay suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Dito nanindigan ng 5 akusado sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo sa ginawang pagbawi sa nauna nilang salaysay. Pag-aaralan naman ng kampo ni Congressman Teves kung magsusumite ng kontra-salaysay sa susunod na pagdinig. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinasumpaan ng panel ngayong araw na to pamamagitan ng online via Zoom at inaffirm naman ng 5 yung kanilang mga statements. Pinagtibay ng 5 akusado sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang statement of recantation o pagbawi sa nauna nilang salaysay hinggil sa partisipasyon sa krimen. Ito ay sina Joric Labrador, Benji Rodriguez, Winrich Estores, Eugelio Gunyon Jr. at John Louis Gunyon. Kasabay ito ng isinagawang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamong murder laban kay Congressman Arnie Teves. Bunsod nito, naniniwala ang kampo ni Teves na wala ng ebidensya o testimonya na direktang mag-uugnay sa mambabata sa krimen. At kung maiakyat man ang reklamo sa korte, ay mahina ito. As we know, without testimonial evidence directly linking Congressman Teves, without the confession, ay mahina po ang kaso. Ngayon, malalaman natin kung gaano ka-independent ang panel kung notwithstanding the 10 recantations at no other evidence linking Congressman Teves. Kaugnay nito, pag-aaralan umano ng kampo ni Teves kung kailangan pang maghain ng counter-affidavit o kontra-salaysay sa susunod na pagdinig sa July 17. Kasama sa ikukonsidera nila ang mga karagdagang dokumento na isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI tulad ng USB at malinaw na kopya ng mga litrato. Kung sa tingin po namin, base po dito sa isang karton na dokumentong isinabmit namin, counter-affidavit po ba ang pa-file namin o ibang pleading? Paliwanag pa ng mga abogado ni Congressman Teves, wala silang duda sa integridad ng mga prosecutor sa DOJ. Pero ang nakikita nilang biased umano ay ang namumuno sa DOJ na si Secretary Jesus Crispin Rimulya na noon pa man ay hinatulan na si Teves bilang mastermind sa krimen. Kaya naisana nilang ilipat sa ombudsman ang pagdinig sa mga reklamo, subalit hindi pinagbigyan ng panel. Una nang sinabi ng DOJ na nasa korte ang pagpapasya sa kaso at hindi sa kanila. The Department of Justice is not a judicial or quasi-judicial body that performs judicial or quasi-judicial functions. The Department of Justice is under the executive branch, which performs executive functions. So we must afford the panel of prosecutors a free hand to handle the case under preliminary investigation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpatulong na ang Philippine National Police sa Moro National Liberation Front para matagpuan si dating maimbong Sulu Vice Mayor Pando Mudyasan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kabisado ni Mudyasan ang lugar kumpara sa mga pulis, kaya't medyo nahihirapan ng PNP na matagpuan ito. Bukod dyan, kinakanlong din umano ng grupong Abu Sayyaf ang dating vice-alkalde. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na naglagay na rin ng checkpoint ang PNP sa mga lugar o karating lugar sakaling nakalabas na ito ng Sulu. Well, the challenges involves really na kabisado nila yung lugar at apparently may mga kumakanlong din na ibang grupo. Alam natin na there are reports being provided to us na ito nga pong grupo ni Pando Mudyasan ay nakikialign at na supporter nga po nitong Abu Sayyaf group, and we know na yung kanilang familiarity doon sa lugar ng Sulu ay mas kapado nila, kaya nga nakalusot sila doon sa mga border control. Sumasailalim sa dokumentasyon ng Bureau of Immigration at Philippine National Police ang mga nailigtas sa Pogo Hub sa Las Piñas City noong 1 linggo. Dito na diskubre ng PNP na 4 sa na-rescue ng Chinese ay mga pugante. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Based po doon sa ginawang documentation and profiling nga po ng ACG with respect nga po doon sa mahigit 1,000 foreign nationals na na-rescue po natin during the service of search warrant po, ay kasama po doon sa na-discover na may 4 nga pong Chinese national na wanted po sa China. 4 po ito ang kanilang mga kaso po sa China based po sa records na provide po ng ating Chinese counterpart, ay mga involved po sila sa fraud and drug trafficking. Masusi ang ginagawang profiling ng Philippine National Police at Bureau of Immigration sa nasa mahigit 1,000 dayuhan na na-rescue sa sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas noong June 27. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nais nilang makatiyak na walang mga kaso sa kani-kanilang bansa ang mga dayuhan gaya ng nadiskubreng 4 na Chinese nationals na pugante sa China. So, yung pagpasok po nitong mga katulad nga po nitong 4 na fugitive ay we are closely coordinating now sa BID para hindi na po ito masundan, at yung profiling at record check po natin, hindi lamang po sa Chinese Embassy, pati na rin po doon sa ibang mga bansa. Bukod sa mga Chinese, nasa 16 pang nationality ang kasama sa mga na-rescue. Pagkatapos ng documentation, ay ito-turn over na ang mga ito sa embassy para ipa-deport. Tinitignan nga po natin dyan isa yung mismong owner and maintainer nga po nitong company po na ito ay kasama po doon sa mga posibleng kakasuhan nga po natin. Bakit nga ba nakapasok itong mga fugitive na ito, at yung po bang kanilang mga business permit na in-apply po sa LGU is corresponds doon sa nature po ng operations po nila. Kaya kasama po natin yung LGU. Ayon naman sa abogado ng Chinwang Network Technologies, hindi pa nila makumpirma kung empleyado nila ang 4 na pugante. Hindi naman lahat po ng tao dyan nagtatrabaho sa Pogo. May mga bisita yung mga yan. So we do not know if these 4 fugitives, alleged fugitives na natuhan nila doon sa loob, ay bisita lamang or empleyado ng kumpanya. Sa ngayon, 5 individual na nagsisilbing maintainer ng kumpanya ang kinasuhan ng PNP dahil sa paglabag sa anti-trafficking law. Sinabi ni Colonel Fajardo, maaari daw itong madagdagan depende sa kalalabasan ng investigasyon na ginagawa ng mga pulis. Some of the rescued victims said that their passport were allegedly taken from them. So baka yung iba po dito ay nasa kustodiya po nung mismong nag-ooperate po nitong business po na ito. So yung ating mga counterpart, yung representative po ng embassies, ay sila na po ngayon ang nakikipag-usap sa kanilang mga national, so we could uncover more information as to the manner paano po sila nakapasok dito, at according to some of the interviewees po ay they were recruited via online din. Muli namang itinanggi ng PNP ang umano'y pagmamaltrato nila sa mga dayuhan na nailigtas sa Pogo Hub. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinubukang paigtingin ni US President Joe Biden ang puwersa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO laban sa Russia sa kanyang nalalapit na European trip. Nakatakda ring makipagkita ang American President kina Britain's King Charles at United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak ngayong buwan. Ito ang balita ni James Bontuyan. Sa paparating na weekend, magbabiyahe patungong Europe si US President Joe Biden para sa isang 3-country trip. Layo nitong paigtingin ng international coalition laban sa patuloy na pagkubkob ng Russia sa Ukraine. Pangunahing target ng 5-day visit ni Biden ang annual summit ng North Atlantic Treaty Organization or NATO sa Vilnius, Lithuania. Sa pahayag ng White House, bibisita rin ng Pangulo sa Helsinki, Finland para sa komemorasyon ng pagpasok ng bansa sa 31-nation military alliance. Subalit bago ito, magtutungo muna ang presidente sa United Kingdom upang makipagpulong kay Britain's King Charles at kay Prime Minister Rishi Sunak sa London. Batay sa White House, mas mapapatarag nito ang malapit ng ugnayan ng Amerika at United Kingdom. Huling bumisita si Biden sa London para sa funeral ni Queen Elizabeth II. Hindi ito nakapunta sa King's coronation at ang kanyang may bahay na si Jill Biden ang dumalo sa event. Ayon sa Buckingham Palace, magkikita ang hari at si Biden sa Lunes, July 10. Sa nakalipas na pagbisita ni UK Prime Minister Sunak sa White House, inanunsyo ng dalawang leaders ang panibagong partnership na tinatawag na Atlantic Declaration. Lain nitong maisulong ang economic security kabilang na ang commitment sa pagluluwag ng trade barriers, mas malapit na defense industry ties at data protection deal. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patay ang 2 tao habang 28 ang sugatan sa mass shooting sa isang street party sa Baltimore City, Maryland, USA araw ng Linggo, July 2. Kabilang sa mga nasawi ang isang 18 taong gulang na babae at 20 taong gulang na lalaki. Tinutukoy pa ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril, gayon din ang motibo sa krimen. Ito na ang ika-338 mass shooting incident sa Estados Unidos sa taong ito, ayon sa Gun Violence Archive. Nagsagawa ng rally ang mga hotel workers sa Los Angeles, California, USA upang hilingin ang mas mataas na sweldo at mga benepisyo. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng housing sa lugar at iba pang gastusin. Ito ang balita ni Sunny Cos. Libo-libong hotel workers sa Los Angeles, California, USA ang nakibahagi sa isang strike araw ng Linggo, July 2. Hiling nila ang mas mataas na pasahod at mas mainam na benepisyo sa gitna ng mataas na presyo ng housing sa rehiyon. Anila mahirap iraos ang araw-araw na gastusin para sa katulad nilang low-wage earners. Ginawa ng Unite Here Local 11 ang strike isang araw matapos na mag-expire ang kontrata ng mga trabahante. Kinakatawan ng grupo ang nasa 15,000 manggagawa sa mahigit 60 malalaking hotels sa Los Angeles at Orange counties. Itinuturing din itong isa sa pinakamalalaking strike sa US hospitality industry sa nakalipas na mga taon. Nangyari naman ang labor dispute sa kasagsagan ng July 4th holiday weekend at abalang summer travel season sa Southern California. Batay sa Union, mahirap matugunan ang gastusin sa housing sa mga lungsod kung saan nagtatrabaho ang mga hotel workers gaya ng housekeepers, dishwashers, cooks, waiters at iba pa. Dagdag pa nito, karamihan din sa kanila na wala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic habang patuloy namang kumikita ang mga industriya. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang makipagpulong si French President Emmanuel Macron sa nasa 220 alkalde ng mga bayan sa France kaugnay ng mga nagpapatuloy na gulo sa bansa. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang 17 taong gulang na si Nahel sa kamay ng isang police officer. 5 araw na ang karahasan sa bansa at mahigit na sa 3,000 ang inaresto.
Magde-deploy naman ng nasa 45,000 pulis sa buong France upang maipatigil ang nangyayaring gulo. Ibinabana ng Department of Foreign Affairs ang ipinatutupad na alert level status sa Myanmar. Mula sa nakaraang alert level 4, ibinabana ito ngayon ng DFA sa alert level 2. Ngunit maaari na nga bang payagan ang deployment ng mga first-time Filipino workers sa Myanmar? Ito ang balita ni Janice Enhente. Yun po yung level ngayon, alert level 2. Ibig sabihin, yung mga nandun na, may working visa, legal na nagtatrabaho doon, papayagan natin bumalik. Pero wala pa rin yung payment, no? Yung bagong contracts, hindi pa yon. Bagaman ibinabana ng Department of Foreign Affairs ang alert level status sa bansang Myanmar, hindi pa rin papayagan ang pagde-deploy ng mga bagong manggagawang Pilipino na magtatrabaho doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, hindi pa rin lubusang nawawala ang tensyon doon dahil may ilang mga lugar pa rin na may kaso ng rebelyon. Mula sa nakaraang alert level 4, ibinabana ng DFA sa alert level 2 ang status sa Myanmar. Sa ilalim ng alert level 2, papayagan na makabalik doon ang mga overseas Filipino worker na may valid working visa sakaling nais nilang umuwi ng Pilipinas. Mapayapa yung selected areas. Kaya po alert level 2 restricted. Hindi to safe lahat kasi may mga lugar na may rebellion pa. Pero at least mga nandun na ay natutuwa sila, masaya sila na makakabakasyon sila sa Pilipinas muli at makabalik sa Myanmar bilang legal na worker. Samantala, nagpapasalamat naman ang ilang OFW sa Myanmar ngayong downgraded na ang alert level status doon. Si Cristina Coizon, 4 na taon nang hindi makauwi ng Pilipinas mula nang sumiklab ang gulo noong 2021, dagdag pa ang COVID-19 pandemic. Aniya, nakiusap ang kanyang employer na huwag na muna siyang sumama sa repatriation na isinagawa ng pamahalaan noon dahilan kung kaya't hindi na rin siya nakauwi pa. Nag-aalala rin siya noon na baka hindi na rin siya payagang makabalik sa Myanmar sa oras na umuwi siya ng Pilipinas. Pero ngayong ibinabana ang alert level status, plano ni Cristina na magbakasyon muna at umuwi ng Pilipinas. May nabuti ko rin pong hindi umuwi. Kasi po natatakot po ako na baka hindi na makabalik. At ngayon po na naibaba na sa alert level 2, ibig pong sabihin, kami pong mga kasalukuyang pong nagtatrabaho ay pwedeng umuwi at pinapayagan din pong makabalik sa Myanmar. Sa ngayon, makakauwi na po kami at makikita na po namin ang mga mahal namin sa buhay. Ayon sa DFA, bukod sa malaya nang makakabalik ang mga OFW na natigil ang trabaho noong kasagsagan ng kaguluhan sa Myanmar, maaari na ring makauwi ng Pilipinas nang walang pangamba ang mga OFW na iligal na nagtatrabaho doon para makapagparehistro at maging legal ang kanilang employment. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapakita ng kakayahan ng Philippine Air Force kanina sa Clark, Pampanga, kasabay ng anibersaryo nito. Sa kanyang talumpati, muling tiniyak ng Commander-in-Chief ang suporta sa pagpapalakas sa puwersa ng Armed Forces of the Philippines dahil sa mahalagang papel nito. Ito ang balita ni Nel Maribuho. The Philippine Air Force Maritime Air Patrol missions are thus essential in upholding our territorial integrity and safeguarding Philippine maritime zones. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa usapin ng maritime dispute, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang papel ng Philippine Air Force sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Ito ang kanyang binigyan diin sa 76th founding anniversary celebration ng PAF sa Clark Air Base sa Pampanga kanina. The days ahead will not be easy and will demand every ounce of our strength and our resilience. The winds of change signal geopolitical challenges around our region and other parts of the world that as yet affect us. Sa nakalipas na mga taon, ipinakita ng Air Force ang suporta nito sa Philippine Army at iba pang law enforcement agencies sa pagpapanatili ng seguridad upang maging ligtas sa anumang banta ang mga komunidad.
Muli naman tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Philippine Air Force. I reiterate that this administration is committed to strengthening the armed forces, including the Philippine Air Force, through the acquisitions under the AFP Modernization Program. Ayon sa Commanding General ng PAF na si Lieutenant General Stephen Pareño, malaki na ang ipinagbago ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Through strategic and sustained investments in technology, infrastructure, and the development of our human resource, our capability has grown. Today, we have a more robust fleet, modern platforms, functional air bases, and well-trained personnel. Bago ang programa, sinaksihan ng Commander-in-Chief ang capability at live fire demonstrations ng Air Force sa Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Kabilang sa kanilang ipinakitang kakayahan ay ang tinatawag na fast rope insertion at extraction system operations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Transportation ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project sa may bahagi ng Alabang-Muntinlupa hanggang sa Calamba, Laguna. Kaugnay nito, plano ng DOTR na isara na sa darating na Desyembre ang mga ruta ng PNR sa Metro Manila para sa gagawing konstruksyon sa iba pang bahagi ng NSCR project. Sa pagtaya ng DOTR, maaaring abutin pa ng taong 2029 bago matapos ang kabuuang proyekto ng PNR. Ito ang balita ni JP Nunez. From Alabang to Manila, we will close this after Christmas. So, kasi marami ring mga commuters that go to Tutuban, no, from Alabang. Inianunsyo ngayon ng Department of Transportation na maaaring isara na sa Disyembre ang mga ruta ng Philippine National Railway sa Metro Manila. Ito'y upang maipagpatuloy ang karugtong na bahagi ng gagawing North-South Commuter Railway Project. Kabilang sa mga istasyon na susunod na isasara ang biyahe ng PNR mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Alabang sa Muntinlupa. Nakapaloob dito ang 17 istasyon kabilang na ang Tutuban, Blumentritt, Launlaan, Espanya, Santa Mesa, Pandacan, Paco, San Andres, Vito Cruz, Buendia, Pasay Road, EDSA, Nichols, FTI, Bikutan, Sukat at Alabang. Kanina nagsagawa na ang DOTR ng groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng NSCR sa bahagi ng Calamba, Laguna. 9 na mga istasyon ang itatayo rito kabilang ang Alabang, Muntinlupa, San Pedro, Pasita, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Banlic at Calamba. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maaaring sa 2027 o 2028 ay magkaroon ng partial operation ang NSCR. Habang sa 2029 naman, ang full operations nito mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Ang pondong gagamitin sa proyekto ay loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA at Asian Development Bank. Pero pinag-aaralan rin ng DOTR na magkaroon ng public-private partnership sa oras na matapos ang proyekto. Nasa halos 74 billion pesos ang nakalaang pondo sa bahaging ito ng NSCR project. This is a project of the Philippine government. No? But we're planning also to invite private sector to do the operations and maintenance. Samantala ayon naman sa DOTR, mayroong nasa 7,000 mga informal settlers ang maaaring i-relocate dahil sa proyekto. Karamihan sa mga ito ay nasa area ng Calamba, Santa Rosa at Alabang. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakipag-usap na sila sa ibang ahensya ng gobyerno upang hanapan ang mga ito ng relocation site. Ang maganda dito, most of those who will be relocated in the same city. No? For example, dito sa Santa Rosa, yung mga maapektuhan, sa Santa Rosa rin sila. No? In city, yung gano'n din yung sa Calamba. No? Siguro yung sa Alabang merong a few na maililipat sa another relocation site outside of Alabang.
Ayon sa DOTR, kapag naging operational ang NSCR, inaasahang nasa 22 pesos ang magiging boarding fare at 2 pesos ang magiging dagdag sa pamasahe kada kilometro. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang magkakaroon ito ng 35 mga istasyon mula sa Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga na magseserbisyo sa nasa higit 600,000 mga pasahero kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling naghain ng fare hike petition ng management ng MRT3 ngayong araw. Nakasaad sa petisyon ang hiling na itaas sa 13 pesos and 29 centavos ang boarding fee, habang dagdag na 1 peso and 21 centavos naman sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Sakaling maaprubahan, magiging 17 pesos na ang minimum na masahe sa MRT3 mula sa kasalukuyang 13 pesos, habang 34 pesos naman ang maximum fare mula sa kasalukuyang 28 pesos. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin pa ng 2 buwan bago madesisyonan ng board kung aaprubahan ang hiling na dagdag pasahe sa MRT. I think they are also entitled to fare increases. So they need funds to support their operations, to see to it that they continue to operate safe and provide convenience to the riding public. Itutuloy na ng Department of Tourism ang planong pag-terminate sa kontrata nito sa DDB Philippines matapos aminin ng ad agency ang paggamit ng non-original o stock videos sa kontrobersyal na Love the Philippines Tourism Campaign. Nilinaw naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na walang anumang binayaran ang DOT sa DDB kaugnay sa nasabing tourism branding campaign contract. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Matapos aminin ang pagkakasama ng non-original o stock video sa bagong tourism campaign ng Department of Tourism, nagdesisyon ang DOT na i-terminate na ang kanilang kontrata sa DDB Philippines. Ang advertising agency na siyang nasa likod ng kontrobersyal na Love the Philippines Tourism Campaign video. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DOT na bagaman humingi na ng public apology ang DDB at inako ang buong responsibilidad sa pangyayari, itutuloy pa rin ng ahensya ang termination proceedings sa kanilang kontrata sa nasabing ad agency. Ayon sa DOT, hindi sila nagbayad sa DDB para sa promotion video at maaaring tanggihan na rin nila kung maniningil ang kumpanya dahil sa di pagtupad sa kontrata. Posibleng gumawa rin sila ng iba pang mga hakbang dahil sa masamang idinulot nito sa turismo ng bansa. Nauna nang humingi ng paumanhin ang DDB Philippines matapos itong aminin na may stock video sa bagong Love the Philippines campaign video ng DOT na inilunsad lamang noong nakaraang linggo. Tinawag na unfortunate oversight ng DDB Group Philippines ang pagkakasama ng mga non-original stock footage sa AVP. Aminado rin ang kumpanya na dapat ay sumailalim sa masusing screening process ang campaign video bago ito na ipalabas. Una rito, kinwestiyon ng blogger na si Sas Sasot ang tourism video na gumamit ng stock videos na hindi naman sa Pilipinas. Gaya na lamang ng video na ito na kuha umano sa rice terraces sa Tagalalang Ubod sa Bali, Indonesia. Habang ang footage naman na ito na isang mangingisda na naghagis ng lambat ay kuha umano ng Red Top Studios sa Thailand. Isa pang bahagi ng DOT Enhanced Campaign Ads ay ang senaryo na ito sa isang disyerto na kuha umano malapit sa Dubai, United Arab Emirates at ang passenger plane na pababa ng runway sa Zurich, Switzerland. Samantala, tinawag naman na trabahong tamad ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang insidente. Ayon kay Congressman Salceda, pinatutunayan lamang nito ang kanyang naunang pahayag kung saan tinuligsan ng mambabatas ang hindi pagkakasama ng Albay sa nasabing tourism campaign video. Umaasa ang mambabatas na mabibigyang aksyon ang nasabing issue bago pa ang isasagawang budget hearing sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Samantala, umaasa naman si Senator Nancy Binay na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism na itatama ni Secretary Cristina Frasco ang nasabing promotional video. Nag-aalala ang senadora na maaaring mabahira ng kontrobersiya ang magandang imahe ng Pilipinas sa international community. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mahaba na ang dinadaluyan ng pyroclastic density current o uson na nagmumula sa bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng maging dahilan din ito para irekomenda ng ahensya na palikasin ang mga residenteng nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone kahit hindi sumabog ang bulkang Mayon. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano ang sinasabi ng ahensya? Bakit kailangang irekomenda at palikasin ang mga nasa 7 to 8 kilometer kahit walang pagsabog na mangyari? June, mayroon kasing nakaambang panganib sa mga residenteng nakatira sa 7 kilometer hanggang 8 kilometer extended danger zone na maaaring makaapekto sa mga residente. Lalong-lalo na, June, itong sinasabing pagpapaloy ng panganib sa mga residente. June, kung patuloy na talawig ang pagguho ng lava at makarating na sa 6 kilometer boundary sa bahagi ng south and southeast ng Bulkan Mayon, magre-rekomenda na ang Philippine Institute on Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na palikasin ang mga residenteng nakatira dito. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng PHIVOLCS, lubhang sa mga residente sa pagguho ng lava at pagkakaroon ng pyroclastic density current o PDC. Ibig sabihin, kahit hindi mauwi sa isang magmatic eruption o mapaminsalang pagsabog ang bulkan, magre-rekomenda pa rin ang ahensya ng pagpapalikas. Narito, June, pakinggan natin ang naging pahayag ni Dr. Paul Alanis, ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Yes po, that's correct. Pero I have to point out po, hindi po buong 6 to 8 yon, 7 to 8, as pointed out with Doc Cedric. Yung dito lang sa south and southeast. June, kabilang sa palilikasin ang mga sakop ng bayan ng Daraga, Legazpi City at Santo Domingo. Sa pagtaya ng ahensya nitong Biyernes, June 30, umabot na sa 4 kilometer ang naaabot ng PDC o uson sa may bahagi ng Basud Channel na tumagal ng 5 minuto na tumatakbo ng 60 to 70 km per hour. At kung magkakagayon, aabot sa mahigit 2,000 o 20,000 pamilya o katumba sa 80,641 na mga individual ang maaapektuhan. Sa nakalipas na bulletin ng PHIVOLCS, sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ng 3 volcanic earthquake, 275 rockfall events at 2 dome at lava front collapse, pyroclastic density current at nasa 62 tonelada naman ang sulfur dioxide emission at 500 metrong taas ang pagsingaw ng bulkan. June. Maraming salamat, Alan Manansala. Naipuwersa ng AFP Cavaliers ang Do or Die Game 2 sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off matapos patumbahin ng PNP responders. Habang hindi na pinahirit pa ng Senate Sentinels ang Office of the President Executives na makaabante pa sa finals. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Matapos patumbahin ang Judiciary Magis noong Miyerkules, 4 na kupunan na lamang natitira dito sa ating playoffs kung saan maghaharap dito ang kupunan ng Senate Sentinels kontra sa OP Executives. Ang PNP Responders re-rest back naman para makuha ang kanilang panalo kontra sa AFP Cavaliers. Ang twice to beat advantage, kapwa na sa PNP at Senate team. Ang Senate Sentinels kumpleto ang kanilang lineup sa laro na pinapangunahan ng kanilang 3 senador na sina Sonny Angara, Joel Villanueva at Senator Bongo. Samantala, hindi naman nakapaglaro si Mark Lapid para sa OP Executives habang nagbabalik laro naman sila MJ Bayang at DJ Palatao. Mabilis ang naging laro ng OP sa simula pa lang kung saan sunod-sunod na puntos ang ipinamalas nila Sanyosa, Guevara at Alvarez na sinabayan naman nila Parawan, Villanueva at Sanggalang para sa Sentinels para magtapos sa 18-17 pabor sa OP sa first quarter.
Parawan doesn't know there's somebody behind him. 2 free throws agad ang naibigay ni Parawan sa unang minuto pa lang ng second quarter. Dikit ang labanan dahil sa mahigpit na depensa na pinakita ng Senate habang magandang poste naman ang ipinamalas ng OP team. Sinaga ng Senate na makalapit sa basket at makuha ang mas maraming 2 points para makuha ang 9 na puntos na kalamangan sa first half, 38-29. Limitahan si Malaga, limitahan ang rebounds at mag-box out sa mga gwardya ng Sentinels ang ilan sa sinabi ni Coach Fernandez sa OP sa pagpasok ng third quarter. Bukod kay Alvarez, naging determinado sa laro si Bayang para tumulong sa OP, mapa-assist man o score dahilan para pababain ang lamang sa 5 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter. Nagtabla sa 51 points sa huling 8 minuto ng laro sa mga baskets na binigay nila Sanyosa at Bayang. Naging dikit ang labanan at nagpalitan ng mga puntos ang dalawang panig. 57 all sa huling 2 minuto ng laro. Pumasok ang mga free throw ni Malaga na nagbigay ng panalo sa Senate team 60-57. Tinanghal na best players of the game sina Ray Malaga at Jonel Sanggala. Una nang nagkita ang OP at Senate team noong April 23 kung saan nanalo ang OP ng 5 puntos. Napakasarap po ng pakiramdam na pumasok na po kami sa finals. Congratulations po sa OP dahil napakaganda po ng binigay nilang laban. Hanggang final few seconds of the game, anybody's ball game po. Salamat sa pamunuan ng OPPMS for giving us the chance to be part of the team. Siyempre masaya ako, we reached the semifinals kasi yung last EFO, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman kami pumasok ng semis. Sa second game, naipuwersa ng mga manlalaro ni Coach Sunny Manukat ang isa pang laro sa playoff matapos matalo ang mga kapulisan. Unang puntos pa lang, bigay todo na si Humalesa sa AFP ngunit hindi naman nagpaawat ang PNP sa pagresponde mula sa puntos ni Demesa. 15-13 sa pagtatapos ng first quarter, pabor sa AFP. Naging mainit si Andal ng AFP na nagbigay ng 5 puntos sa second quarter kung saan nanguna pa rin sila sa first half 38-30. Pinilit na makabalik sa laro ng PNP ngunit nahirapan silang maipasok ang mga tira at maisahan sa depensa ang mga militar. Nagkaroon ng agawan ng bola sa nalalabing 4 minutes and 44 seconds ng aksyon sa second half dahilan upang magpatawag ng jump ball. Mahigpit na depensa ang ipinamalas ng police force para pigilan ng AFP na makalapit sa basket. Ito na rin ang dahilan para bumaba ang lamang ng Cavaliers sa 2 puntos lamang. Bigay todo naman si Yamamoto sa pagsisimula ng fourth quarter para muling palawakin ang lamang ng mga militar. Sagutan din ng puntos ang binigay nila Demesa, Andal at Gomiak para magtabla sa 56 points sa huling 7 minutes and 55 seconds ng laro. Confidence is there for Gomiak. Iyawan ng mga fans sa Nova Desi Convention Center dahil hanggang sa huli, walang bumibitaw sa magkalaban. Natupad naman ang pinaghirapan ng AFP na ma-extend sa isa pang laro ang playoff nang manalo sila sa scores na 78-72 kung saan nag-step up sa laro sina Paul Anthony Yamamoto at Hiralfredo Andal na kapwa may 24 at 21 points. It's all about defense. Nag-prepare talaga kami doon sa mga players nila. Nanood kami ng mga games ng PNP. It's all about defense and preparation. Nagkaroon ng foul trouble yung mga big namin eh. Medyo nahirapan kami sa ilalim. Maganda yung game plan ng AFP. Congrats sa kanila. Isang panalo pa ang kailangang maiuwi ng AFP Cavaliers para makapasok sa finals round. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dagdag kaalaman po, naging isyu kamakailan yung kaguluhan sa isang bar na kinasasangkutan ng isang sikat na personalidad. Pero hindi po tayo mag-focus dyan dahil ang trivia natin ngayon tungkol sa CCTV. Ang CCTV o closed-circuit television ay mga video camera, monitor at recording devices na ginagamit sa surveillance at security. Hindi po gaya ng television na open sa public, ang CCTV ay nag-ooperate sa closed circuit o hindi po yan intended for public viewing. Alam ba ninyo na ang London ang itinuturing na surveillance capital of the world with an estimated 500,000 CCTV across the city? Pinaniniwalaan po ng isang average na Londoner ay nakukuhaan ng CCTV camera 300 times a day. Ang Chongqing sa China naman ang itinuturing na may largest CCTV system. Sinasabi na mayroong 2.5 million CCTV cameras sa mga public places gaya ng residential areas at transportation hubs. Alam nyo rin ba na malaki ang nabawas sa bilang ng mga krimen dahil sa presensya ng mga CCTV? Kaya mahirap na magsinungaling ngayon, lalo na kung makukuhanan ng CCTV ang totoong nangyari. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ikaw na. Sa DOT ba marami CCTV? Baka hindi na konsensya. Baka kasi mahirap kasi makita kung stock footage ba yon. Oo. Siguro, taga doon din yung nag-spill. Nagsabi doon sa Tingin ko lang, sa vlogger o blogger, hindi yun official, tingin ko lang. Oo, kasi mahirap makita ka agad yun eh. Ang totoo, wala naman talaga nakapansin eh. Di ba? Unless nilabas nga nung until nilabas nung vlogger na si Sasot. Kasi yung mga content creator talaga, gumagamit sila ng mga stock footages. Para doon sa ilang mga, ilang mga content nila. Minsan yung mga ginagawa nilang OBB doon sa kanilang mga sariling YouTube channel, gumagamit sila na minsan ng ganon. Oo. Yun din actually yung pinaliwanag ng DDB Philippines. Sabi nila it's common practice daw sa mga agencies na kapag alam mo yung meron kang pinopropose, gumagamit sila ng mga stock videos, stock images, pero common sense dapat. Diba? Yun nga, parang Pilipinas ang binebenta mo. correct. Parang paano ba, napaka-ironic lang na meron ka pinipresenta na isang bagay na totally against doon sa objective nung iyong proyekto, which is to promote Philippines, pero ang mga nilagay mo, putin siya ibang bansa. Ako nung may kutub na ako, hindi sa totoo lang tayo, nung una ko nakita, parang hindi ko alam na may ganun eh, pero ang napansin ko kagad, parang foreign siya. May ganun ka? May ganun kagad. Hindi naman ikaw yung nagano. Hindi ako. Wala na ako kinalaman dyan. Baka ikaw ang hindi, sa totoo lang. Nung di ba binalita natin yun, di ba? Tapos, hindi pa bukod, nung gabi pa lang ng nung pinakita nga yun, sabi ko, parang foreign ang dating. Yung parang ganun, sa kalooban ko lang. Hindi ko alam na may ganun. Hindi ako yun Dapat pala i-hire ka ng DOT. May mata ka pala sa ganyan. Ang inisip ko na lang, ay baka panghikayat sa mga foreigner. Ayun na lang inisip ko noon. Kaya may parang foreign feel, ganun yung video. Yung pala may mga 5 videos na ganun, no? 5 yun eh. Pero nakakalungkot kasi napakaganda ng Pilipinas. Hindi ka kahit saan parte ka ng Pilipinas pumunta, hindi ka mauubusan na magandang video na kukuhanan dyan, magandang footage na kukuhanan dyan. Tama si Congressman sa Bicol. Ba't di na isama yung Mayon? Maganda nga. Yun, napakaganda ng Mayon. Kahit saan talaga, napakaraming pwedeng kuhanan. And sana hindi itong bad luck dahil we are launching a new campaign. And unfortunately, nabahiran agad ng ganitong issue. Sana ay ito na yung una't huli para naman magtuloy-tuloy yung ating goal talaga to promote the Philippines. Kasi kung makikita mo lang yung mga street photographer ngayon sa Mayon, daming magagandang. Ayaw nga pala, galing ka doon, Mga naglalabas ngayon sa Sokmed. Nakalimutan ko yung babatiin ko sa taga-Albay. Sige, go ahead. Bukas na lang, nasa cellphone ko. Sorry po, bukas na lang po kung luloob. Abangan natin yan. Yan, shoutout na tayo, Monica, sa ating po mga kahoserong Pinoy. Katulad po ni... Ayan, si Brett Reyes, suki natin yan. And of course, kay JR. Si Abigail Tenorio, si Crisanto Polikit. Maraming salamat po sa inyong
palagi ang pagsubaybay. At magpatuloy lamang po kayo sa inyong pagpo-post ng mga comments o kahit mga suggestion sa mga balitang nais ninyong aming bigyan ng pansin. At dahil ito na, ngayong anniversary naman po ng ito balita, pipili kami ng mga masiswerteng kausin natin na makakatanggap ng regalo. Nung nakarang kasing Friday, nung wala ka, yung regalo, bahala na po si Rosalie Cruz. Oh, Rosalie! Kung mo na nandiyan ka naman, dagdagan mo na. Bukas ikaw naman. Pero, maganda may yun. Paano, hindi ko alam kung si Madam, kung may paano si Madam eh. Hindi ko alam kung anong regalo yun. May pamigay, no? May pamigay. Oo, sorpresa na lang. Pero, ayan, sumali po kayo. Madam Jaisel. Kayo ang manalo. Sige, mga sambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa amin po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 103 at 13 na nagsasabi, kung paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.